Kami kang mabayaran, O Diyos, sa lahat ng kabutihan sa amin. Ang banal sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, gabayan mo kami, Ama, sa mga sandaling ito. Sa ganang akin po, wala akong magagawa, O Diyos. Ikaw ang aking inaasahan. Mahal na Panginoon, tulungan mo balingkod ang banal. Luwalhatiin mo muli ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon, O Diyos. Pagpalain mo lahat ng mga anak. Mahal na Panginoon, O God. Linisin mo aming mga puso, mahal na Panginoon, O God. Ano man ang aming mga pagkukulang, pagkakamali. Lord, forgive us, O God. Hallelujah. Once again, anoint thy word, O God. Make them believe, O Lord Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, Father, we pray. We bind the power of darkness. Hindrances and unbelief and doubt. Hindrances, unbelief and doubt. Cast out, cast out. In Jesus' name. Cast out. Lahat magsabing, praise the Lord, mahal. Purihin naman ang Panginoon. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mahal, dagdagan yung aking monitor. Bagong lahat, mga kapatid, nais kong magpaabot ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa hapong ito. Mahal, at ako po ay, mahal, I give double honor and respect po. Mahal, at blessed memories, mga kapatid, sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, at ganoon din, mahal, hindi natin malilimutan ang kanilang mga turo't aral sa atin. Amen. Mga pinagpalang mga minamahal words of God na kanila pong ipanagkaloob sa atin, mga inamahal na siya nating pinapamuhay ngayon, mga kapatid ko. Amen. At ako po'y nagbibigay din po ng paggalang pagbati po sa The Whole Almeda family, mga kapatid. Praise God. At sa lahat po ng aking minamahal na mga kapatid sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating mga bisita, mga minamahal sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, at sa mga kasama ko, sa ating mga workers, sa ating mga choir members, mga minamahal, ating mga preachers, welders, mga kapatid, at maging sa lahat ng ating mga viewers, mga minamahal, sa mga sandaling ito, mga kapatid, magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal ko. Praise God. At ganun din po, nais kong batiin ang ating mga kapatid, antabay po sila ngayon kasama natin, mahal ang ating beloved brethren, sa Tokyo, Japan, mga kapatid ko. Binabati po natin sila. Praise God, hallelujah, at mga minamahal, pinagpala tayong lahat. Amen. Praise the Lord, mahal. Praise God, hallelujah. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Romans chapter 1, verse 16, mga kapatid. Romans chapter 1, verse 16, sabi ng Bible, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." May naman, Tagalog. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 16. "Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego." Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Amen. Gospel, the power of God to salvation. Hinango po natin yan, mga minamahal, sa ating key verse ngayon, mga kapatid. Amen. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego, mga kapatid. Ay mahal, marami pa rin pong mga tao ang hindi naintindihan, hindi po naunawaan gaano kahalaga ang gospel, mga minamahal. Kaya ito po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo po ay magkukursada. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Ano ba ang gospel? Sabi ng nabasa natin, gospel is the power of God unto salvation. It was a message. It was a message of salvation. Amen. It had life, mga mahal, changing power. Praise the Lord. And it was for everyone. Mga mahal, anuman lahi ka meron, anuman kulay meron ka, mga mahal, para sa ating lahat ang gospel, mga kapatid. Ang ebanghelyo po, mga mahal, kailangan nating sampalatayanan. Kailangan po nating ipamuhay, sapagkat kung hindi natin sasampalatayanan ito, mga mahal,
wala tayong kaligtasan. Amen. Sapagkat walang ibinigay ang dakilang Diyos dito sa silong ng langit, may mahal, praise God, na ating pong daan, mga kapatid, kundi ang gospel. Kung hindi ka dadaan sa gospel, mga minamahal, hindi ka makaparoon, hindi ka makarating sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, salvation is the greatest matter of importance. Lagi kong naalala yan, mga minamahal. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, wala na pong iba. Praise the Lord. Material na bagay, mga minamahal, maglalaho yan. Lahat ng bagay, karunungan sa mundo, maglalaho yan, minamahal. Mananatili ay kaligtasan. Lahat magsabing amen. Kapag natanggap mo na yung kaligtasan, minamahal, sa pamamagitan ng ebanghelyo at hindi sa relihiyon, mga kapatid, paano natin dapat pahalagahan yung kaligtasan? Paano tayo dapat magpahalaga sa kaligtasan, mga mahal? Sabi ng Bible, it is like a hidden treasure. Mababasa mo yan sa Matthew chapter 13, verse 44. Sabi ng Bible, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sell all that he has and buy that field. Ganyan dapat, mga minamahal, ang kaligtasan natin. Dapat ang sabi rito, mga kapatid, itulad natin yan, mga minamahal, dun sa nakasumpong ka ng kayamanan ng ginto sa lupa ng may lupa. At ibenta mo lahat ng pag-aari mo, mga minamahal, para mabili yung lupa na yan, sapagkat nandyan yung kayamanan. Nakita mo yung kayamanan, yung ginto, mga mahal. Amen. Ganyan daw, mga kapatid. Gawin mo ang lahat ng paraan para hindi mawala sa iyong kaligtasan. Praise the Lord. Basahin natin sa Tagalog, minamahal. Matthew chapter 13, verse 44. Sa aklat ng Mateo, kapitulo 13, versikulo 44, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalaka yumaon at pinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Amen. Praise the Lord. Kasing halaga daw nang nakakita ka ng ginto sa lupa ng iba. Pilit mo yung bibilhin, mga minamahal. Halos ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Makamtan mo lang yung lupang may ginto. Ganyan daw yon. Kaya dapat, sa kaligtasan, mga minamahal, huwag mong hayaan mawala ito. Amen. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga kumpara sa lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon. Matthew 13:44, ating nabasa, mga minamahal, ibig sabihin ito, tanggapin mo ang kaligtasan with willingness to give up everything to obtain it, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan kahalaga ang kaligtasan. At yan ay nakita natin, paano pinahalaga ng kaligtasan? Nating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Lines Almeda, and the whole Almeda family, mga mahal. Amen. Paano pinahalagahan ng kaligtasan? Mas higit na mahal ang kaligtasan, mga mahal, kaysa anumang bagay sa mundo. Amen. Praise the Lord. Para makakita sa langit, sabi ng banal na kasulatan, ipaglaban mo yan. Amen ba? At hindi ka sumasandig, mga mahal, sa dunong ng tao. Hindi tayo sumasandig, mga mahal, sa dunong ng mundo, mga kapatid. Kaya sabi nga ng 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Holy Spirit and of power, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Amen. Amen. Kaya mga mahal, itong ating paglilingkod, mga kapatid, hanggang langit ito. Wala nang bitawan. Amen. Wala nang atrasan. Praise the Lord. Mga mahal, bakit nagpapatuloy tayo?
May mahal, bakit nananatili tayo nagpapatuloy kahit anong mangyari? Sa habag at biyaya ng dakilang Diyos, may mahal, sapagkat dito natin nakita ng Diyos ay kumikilos. Nakita natin dito, may mahal, ang dakilang Diyos, ang cancer gumagaling. Amen. Ang ketong gumagaling. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Kaya kahit malayo ang iyong mga bahay, kahit na mga minamahal, walang pamasahe, pilit na dumadalo ang mga anak ng Diyos. Amen? May mahal, nanggigigil ka sa paglilingkod sa dakilang Diyos, kahit malayo, kahit mahirap, may mahal. Di bali ng mahirap, basta manatili ang kaligtasan. Amen? Kaya hindi binabago ng dakilang Diyos yung kanyang salita. Yung kanyang mga himala, may mahal, nananatili. Nagpapatuloy, may mahal. At ito'y pinatunayan ng dakilang Diyos na hindi siya nagbabago. Amen ba? May mahal, nakita nyo yung mga umabot na ng tag-20 taon, 30 taon, mainit pa rin. May mahal, ang sekreto nila, laging nire-remind sila, may mahal, ng mga patotoo. Lagi silang mga minamahal inaalala nila, mga kapatid, yung mga ginawa ng dakilang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? May mahal, binibilang nila ang mga pagpapala ng dakilang Diyos sa kanilang mga buhay. At mga minamahal, sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, For I am the Lord, I change not. Amen? Ako ang Diyos, hindi ako nagbabago. Lahat magsabing praise the Lord. So kung maniniwala ka, may mahal, walang himala, mga kapatid ko, wala kang faith. May mahal, you're bound for hell. Pag wala kang faith, sabi ng Bible, it is impossible to please God. Hindi mo kayang palugdan ng dakilang Diyos kung wala kang pananampalataya. At ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya kahit gaano ka nakatagal sa church, pag hindi ka dumadalo, hindi ka na nakikinig, may mahal, ng preaching, hindi ka nakikinig ng mga patutuo, may mahal, kahit dumadalo ka pa, wala ka ng faith. May mahal. Sign, hindi ka na magpahalaga sa mga spiritual na bagay. Amen? Ibig sabihin yan, ninakaw na ng dyablo yung pananampalataya mo. Amen ba? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Merong isang evangelist, mga mahal, anti-communist. Siya po'y napunta sa communist country. Siya galit na galit sa teaching na komunismo, mga mahal. Hinuli siya ng mga tao doon, sapagkat bawal ang Bible doon. Bawal ang mag-preach doon, mga mahal. Hinuli siya. Kinulong siya, may mahal, sa isang kwarto. Nilagyan siya ng isang speaker, may mahal, sa kisame. At ulit-ulit, may mahal, yung nagsasalita sa speaker. Communism is good. Communism is good. Communism is good. After 1 week, paglabas niya ng kwarto, komunista na siya. Ganyan ang power ng pakikinig. Amen. Kung anong pinakikinggan mo, mga mahal, yun ka. Kung anong pinakinggan mo, yun ang laman ng isip natin, ng puso natin. Kaya wala ka dapat pakinggan, kundi ang Word of God, kung gusto mong manatili yung kaligtasan. Amen! Si praise the Lord, mga mahal. Kung wala ng himala, wala ng kabuluhan na ating paglilingkod. Kung wala ng himala, mga mahal, sayang yung ating sakripisyo. Walang kabuluhan ang ating pangangaral. Bakit pa ipapangaral ang Ebanghelyo?
Pero sa Jesus American Crusade, may mahal, nakita natin, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, nagsakripisyo, nag-ayuno ng mahaba. Tag 40 días, may mahal, hindi kumakain. May mahal, iningatan ang pananampalataya. Praise the Lord. At tayo nakinabang nito, may mahal. Yung dati nating buhay na mahirap, buhay na puspos, may mahal ang karamdaman ng problema, kahirapan, hinango tayo ng dakilang Diyos dyan. Pinagpala ang buhay natin, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Bakit iba-iba yung pangangaral ng gospel? May mahal. Samantalang sabi ng Biblia, kung babasahin mo, gospel is the power of God unto salvation. May mahal. Power ito. Kapangyarihan ito. Bakit iba-iba yung pangangaral? Mayroong nangangaral, mga mahal, na wala ng himala. Alam nyo ang dahilan, mga mahal, yung maraming mga nagdadala ng Word of God, hindi sila sumunod 100%. May reservasyon ang kanilang paglilingkod. Amen? Pero, mga mahal, ang ating beloved parents in the Lord, sinasabi nila lagi sa atin, mga mahal, ano sabi ng ating beloved pastor? Follow God without any mental reservation, but rather with an open heart. Yan lagi sinasabi nila. Amen? Bayin mahal. Without any mental reservation. Kaya nga, bayin mahal, kung sila'y manalangin, mapuspos ng Holy Spirit, tag 14 times a day. 16 times a day, bayin mahal. Mapuspos ng Holy Spirit, mga kapatid. Grabe. Mga mahal, laging nakatuon ang isip sa ating mahal na Panginoon. 20 hours a day ang kanilang mga panalangin, mga mahal ang prayer. Makipag-ugnay sa mahal na Panginoon, 20 hours a day, 4 na oras na lang, mga mahal, sa mga pansarili. Amen? Kaya nalugod ang dakilang Diyos, mga minamahal, at bunga ng kanilang panalangin, tayo dito sa Bataan, lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, next week, tayo po mga kapatid ko ay lalabas para i-share ang gospel sa ating mga kababayan. At pagpalain ng dakilang Diyos, mga mahal, ang nakiisa sa ating krusadang ito. Saan man, mga mahal, anuman ang kanilang ipinagkaloob para sa krusada, material, financial, mga mahal, lahat mga kapatid ko, pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga minamahal, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Sapagkat dito nasumpungan natin, may mahal ang sekreto. Sa Matthew chapter 17, verse 14 to 21, ang sabi dito, mga minamahal ko, isang lunatic boy na hindi siya napagaling, mga minamahal, sa lehans ng mga apostol. Pero nang dalhin sa dakilang Diyos, mga minamahal, pinagalitan niya ang mga apostol at privately, lumapit, mga mahal, ang mga apostol. Mahal Panginoon, bakit hindi namin napagaling sa iyong pangalan ang lunatic boy? Sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, because of your unbelief. Paano raw tatakas? Basahin natin. Matthew chapter 17, verse 14 to 21. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 17, versikulo 14 hanggang 21. At pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya ay lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki sapagkat siya ay himatayin at lubhang naghihirap sapagkat madalas na siya ay nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya ay dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kanya at ang bata ay gumaling mula ng oras ding yaon. Nang makagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, Bakit baga hindi namin napalayas yaon? At sinabi nila sa kanya, Dahil sa kakaunti na inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng bini ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat.
at sa inyo'y hindi may pangyari. Sa 21, datapat, ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Nagtanong, mga kapatid, bakit hindi gumaling? Sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Amen? Yan, mga mahal, ang dahilan. Wala nang nag-aayuno mga minamahal ko na mga ngaral sa iba't ibang mga gawain, mga kapatid. Kaya walang power. Pero ang Diyos hindi nagbabago siya. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Mga mahal, bumalik lang tayo mga kapatid ko sa basic teaching, mga mahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasimple. Napakasimple ng tinuro ng ating beloved honorable pastor, mga mahal, sa atin. Amen? Para lalago ang gawain, para maayos ang gawain, mga minamahal. Deny yourself. Fasting and prayer, mga minamahal, ang gagawin natin. Iyak tayo sa mahal na Panginoon, titangis natin. Ang mga kaluluwa, mga minamahal, wala pang kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kapag walang ayuno, walang pagtangis sa Diyos, walang manifestasyon ang dakilang Diyos, walang miracles. Napakahalaga nito. Mahalaga ito, mga minamahal. Kahit paulit-ulit na ipapangaral ko yung mga mahal, ipangaral natin ito, mga kapatid. Pinakamahalaga, napakahalaga, mga mahal, na ngayon binabaliwala ng marami. Fasting and prayer, mga mahal. Amen. Kapag pinangaral mo ang gospel, walang miracle, magalit ang Diyos. Magagalit ang Diyos. Matthew chapter 10, verse 8. Mga mahal. Dito po sa Katang Mateo, Kapitulo 10, versikulo 8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagbangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Lahat ng sabing praise the Lord, mga kapatid. Utos ng dakilang Diyos. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Sabi ng mahal na Panginoon mismo, ayun mahal, yan ang utos. Kapag hindi nasunod yan, magalit ang Diyos eh. Yung mga apostol, mga minamahal, nung sila'y mangaral, yung mga apostol at tayo sa panahon natin, mga mahal, walang kaibahan. Puspos sila ng Holy Spirit, puspos tayo ng Holy Spirit, mga mahal. Ang kaibahan lang, may fasting sila, mga kapatid. Ang Kristiyano ngayon, minsan walang fasting. Mga mahal, Mark chapter 16, paano silang mag-ebanghelyo? Paano silang mangaral ang ebanghelyo, mga mahal? Ano ang patunay ng Diyos kasama nila? Mark chapter 16 verse 20. Mark chapter 16 verse 19 and 20. 19 and 20. Sa Aklatang Marcos, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 20, ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila ay mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Praise the Lord. Praise the Lord. Inutusan ng mga apostol, may mahal, mangaral ang ebanghelyo. Sabi ng 20, nagsialis sila, nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang mahal na Panginoon. Nangaral sila na kasama nila ang mahal na Panginoon. Anong tanda? Pinatutuhanan ang salita, kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos, pinatutuhanan ito, may mahal, sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Lahat magsabing amen. Praise the Lord. Patunay, mga mahal, ang salita ng Diyos na dala nila ay galing sa Diyos, mag-manifest, may mahal, ang kanyang kapangyarihan. Amen. At nasumpungan natin, nakita natin sa gawain ito, may mahal. Wala ka nang hahanapin pa. Kumpleto na, mga minamahal. Amen. Sumunod na lang tayo, lahat magsabing praise the Lord. Alam nyo, kahabag-habag ang ating mga kababayan. May mahal, punong-puno ng mga hospital ng mga pasyente. May mahal,
Kahit ang mga bilangguan, punong-puno na mga inamahal na mga bilanggo, mga kapatid. Kahit may bilangguan, kahit may mga alagad ng batas, mga inamahal, hindi pa rin sila natatakot gumawa ng kasamaan. Bakit? Hindi sila yan. Yung masamang espiritu na nananahan sa kanilang minmahal, yun ang gumagawa ng kasalanan. Nakikinig ba kayo? Hindi sila yan. Ang tao isinilang, hindi talagang masama ang tao. Isinilang ang taong mabuti, kawangis ng dakilang Diyos, pero mga minamahal, dahil sa wala po silang espiritu ng Diyos, walang ebanghelyo, mga minamahal na kanilang napakinggan nung silang magkaisip sa mundong ito, minamahal, na alipin ng dyablo, mga kapatid. Kaya kahit ayaw mong magkasala, nagkakasala ka. Amen ba? Kaya kailangan ng tao yung ebanghelyo. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Yung mga tao may cancer, leukemia, may mahal, diabetes, mga kapatid, leprosy. Bakit, mga mahal, nagkakaroon ng tao niyan? Anong dahilan? Exodo, chapter 15, verse 26. Tingnan natin. Exodo, chapter 15, verse 26. Dito po sa katang Exodo, Kapitulo 15, versikulo 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kaniyang mga mata, at iyong didinggin ang kaniyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpagaling sa iyo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Nung marinig ko ang ating beloved honorable pastor, ang sabi niya, ang karamdaman, bunga ng kasalanan. Hinanap ko sa Bible, may mahal, hindi ko makita. Pero nung ipaliwanag nila ito, may mahal, ito yung kasagutan. Sabi nung nabasa natin, may mahal, kung yung didinggin ang aking palatuntunan, iyong tutuparin ang aking mga utos, sabi ng dakilang Diyos, wala akong karamdamang ilalagay sa iyo. Meaning, kung susuway tayo, kung hindi natin gaganapin ang kalooban ng Diyos, ipahintulot ng Panginoon na yung lahat ng mga sakit dadapo sa iyo. Sabi niya kasi dyan kung didinggin mo lamang ang aking palatuntunan, ang aking kautusan, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Ibig sabihin, kapag hindi ka sumunod sa Kanya, may mahal, prone ka sa cancer, leukemia, TB, diabetes, lahat ng incurable sicknesses and disease, may mahal, prone ka dyan. Kahit gaano ka kalusog, kahit gaano kaganda, may mahal ang katawan mo, kung wala kang espiritu ng Diyos, may mahal, prone ka sa lahat ng mga sakit na yan, mga salot na yan. Amen? Yun ang sagot. Kaya ang karamdaman, bunga ng kasalanan. Kaya yan ang dahilan, mga mahal, kung bakit ilalabas natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Huwag nating baliwalain ito, mga mahal. Huwag baliwalain ang kaligtasan. Amen? Sapagat ang kaligtasan ng hawak mong Bible, mga minamahal ngayon, mga kapatid ko, power yan. Kapangyarihan yan, mga minamahal. Tayo, mga kapatid ko, ang pag-asa ng mga taong walang Kristo sa puso. Amen? Para sila'y makalaya, mga mahal, sa kasalanan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Sapagat ang umaalipin sa tao, mga mahal, kasalanan. Kaya may karamdaman. Kaya may cancer, mga mahal. Kasalanan, mga kapatid, ang dahilan. Amen? Sabi nga ng Ephesians chapter 6, verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in heavenly places. May mahal, ang kalaban natin, hindi siya laman, hindi siya dugo, hindi siya buto. Masamang espiritu siya, may mahal, hindi nakikita, mga kapatid. Amen? Ang goal niya, ang goal ni Satan, may mahal, our destruction. Ang goal niya, mga mahal, yung tayo po'y wasakin, mga kapatid. Sabi ng John chapter 10, verse 10, the thief, Satan, does not come except to steal and to kill and to destroy. Yan ang kanyang trabaho sa tao. Amen? And Satan is like a roaring lion, sabi ng Bible.
Siya po'y parang leon, mga mahal na umuungal, mga kapatid. Winawasak ang buhay ng tao, mga mahal. Amen? Kaya panahon na, mga mahal, upang tayo po'y magbahagi, mga kapatid, ng salita ng mahal na Panginoon sa iba. Huwag mo munang isipin yung sarili mo. Huwag mo munang isipin na may mahal yung pangangailangan mo, mga kapatid. Magpagamit ka muna sa krusada. Magpagamit ka muna, may mahal, sa gawain ng dakilang Diyos. Bahala ang Diyos sa iyong pangangailangan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Ang tamlay ng palakpak. Hallelujah! Ang totoong kaaway natin, hindi nakikita yan. Evil spirit yan. Na kapag pumasok sa tao, mga mahal, kahit gaano kakabait, magiging sunod-sunuran ka sa udyok ng dyablo. Kaya nagkakaroon ng murderer. Nagkakaroon ng mga mamamatay tao, mga rapist, mga mahal. Kaya napipilit ang gumawa ng masama ang tao dahil inaalipin sila ng dyablo, mga kapatid. Ayaw nila yan. Amen ba? Hallelujah. Say praise the Lord. So hindi sapat, mga minamahal, yung batas ng ating gobyerno, mga kapatid, para magbago ang tao. Kinakailangan po natin, mga minamahal, yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid ko. Kailangan natin ang Ebanghelyo ni Kristo para ang tao po'y makalaya sa kamay ng dyablo. Amen? Amen? Naalala ko yung sinabi, mga mahal, nung namayapang presidente ng Amerika, si George Washington. Sabi niya, it is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible. Totoo yun. Napaka-imposibleng pangunahan ng isang bansa na hindi mo kasama ang Biblia, ang Diyos at ang Biblia. Amen? Amen? Kaya ito ang tamang panahon para magtulungan tayo. Magtulungan tayo, mga minamahal. Huwag nating sayangin yung ginawang pagpapakahirap at kamatayan ng dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen? John chapter 6 verse 27, mga kapatid. John chapter 6 verse 27. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 27, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid bagay ang Diyos. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis. Amen. Sabi dito, mga minamahal, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng Diyos, anak ng tao. So huwag sayangin ang pagkakataon. Mga minamahal, huwag sayangin ang panahon. Mga kapatid, huwag sayangin, mga minamahal, ang kaligtasang hawak mo ngayon. Wala nang magbibigay sa iyo ng another kaligtasan kapag nawala pa yan. Sabi ng Hebreo chapter 2 verse 3 and 4, how shall we escape? Ano yon? Fires of hell. Tingnan natin ang talatang ito. Hebreo chapter 2 verse 3 and 4. May mahal. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Paanong makatatanan tayo kung ating papabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ng mga saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kaniyang sariling kalooban. Amen. Tingnan niyo mo yung mahal. Paano tayo makatakas sa dagat-dagatang apoy kung ating pabayaan ang dakilang kaligtasan daw na sinamahan ng prueba at ebidensya, signs, wonders, and miracles, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Ang katotohanan, mga minamahal, nakikita mo yan. Hindi ka nagbaka sakali, hindi ka nag-aalat-syamba, mga minamahal, sigurado ka na ikay tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. 70
ordinary Christian, mga mahal, sinugo ng dakilang Diyos, dala-dalawa. Mangaral ang Ebanghelyo. Pagbalik nila, sila nag-report sa mahal na Panginoon. Sabi nila, mahal na Panginoon, sa iyong pangalan, tumatakas ang demonyo. Sa iyong pangalan, binabanggit namin ang pangalan mo, lumalas ang masamang espiritu. Sabi ng dakilang Diyos, huwag kayong matuwa dyan. Nang masamang espiritu nagsisitakas. Amen. Matuwa kayo, tanda yan, na ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya may mahal, hindi sayang ang ating paglilingkod. Hindi tayo nagsasayang ng oras. Amen. May mahal, mahalaga itong ating ginagawa. Mahalaga yung ating pagtitipon, mga minamahal. Mahalaga yan sa mata ng mahal na Panginoon. Amen. May mahal, may pakinabang yan. Ang pakinabang, habang naglilingkod ka, habang dumadalo ka, may mahal, lumulusog ka. Pinagpapala ka, may mahal. Pumapayapa ang isip, kaisipan at puso, may mahal. Mapayapa, maligaya ka, araw-araw. Amen ba? Praise the Lord. Dati, umiiyak ka, may mahal, sa mga problema. Dati, umiiyak ka, may mahal, sa bigat ng mga suliranin sa buhay. Karamdaman, may mahal. Ngayon, umiiyak tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Iniiyak natin ngayon, may mahal ang kagalakan, na tayo po'y dating makasalanan, ngayon kinahabagan ng dakilang Diyos. Ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. May mahal. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya pag sinabing salvation, hinugasan na tayo. Binanal na tayo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Kalag na tayo sa sumpa ng kasalanan. Lahat ng nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, may mahal, kalag na sa kasalanan. Pinatawad na ng mahal na Panginoon. Hinugasan ng kanyang banal na dugo, may mahal. Justified na po tayo. Pinatawad na po tayo. Binura na ng dakilang Diyos yung ating mga kasalanan. Lahat magsabing amen. So nais ng dakilang Diyos, may mahal, bago tayo umawit, nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy tayong magkaroon, mga mahal, ng buhay na masagana, mga kapatid ko. Yung kalugod-lugod, mga mahal, na buhay sa harap ng dakilang Diyos. Kaya patuloy ka, mga mahal, magpakainit sa mahal na Panginoon. Amen? Mga mahal, lalo tayong magsumikap ngayon, mga kapatid. Bakit? Dahil pasama ng pasama, mga mahal, ang mundo natin. Pasama ng pasama, mga mahal, ang mga nangyayari sa iba't ibang mga bansa, mga kapatid ko. Bukod sa mga killer earthquake, mga mahal, nangyari. Sa Russia ba yan? Tapos, mga mahal, nagkaroon ng tidal wave. Mga kapatid, pinag-iingat, mga mahal, ang ilang bahagi ng ating bansang Pilipinas dahil madadamay. Mga mahal, napakalaking tidal wave. Amen? Mga mahal, at bukod doon, mga kapatid ko, iba't ibang mga wildfire, mga mahal. Yung mga sunog na malalaki, mga kapatid, ang nangyari sa iba't ibang bansa. Mga mahal, malapit na babalik ang mahal na Panginoon. Malapit na talaga, mga mahal, ang babalik ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, kung makita niyo mga bagay na yan, mga mahal, asahan niyo ang mahal na Panginoon nasa mga pintuan na. Nasa pintuan na siya, mga mahal, malapit na. Hallelujah. Kaya mga mahal, sa krusada, mga kapatid, samantalahin natin. Maging seryoso tayo, mga mahal. Hallelujah. Sakali man nagkukrusada tayo at mag-rapture, mga mahal, sama tayo lahat. Amen. Mga mahal. Maganda yung mag-rapture, busy tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Habang tayo umaawit sa dakilang Diyos, mga mahal, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid ko, at ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Kailan pa? Kailan pa natin ibibigay ang ating buhay? Kailan natin ibibigay ang ating lakas? Ay mahal. Kailan pa tayo magpapagamit sa mahal na Panginoon, mga kapatid? Amen.
Kailan ba ibibigay ang buhay mong lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan ikakaya? Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ba ibibigay ang buhay mong lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan italian? Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw, yes Lord, lumipas na, thank you Jesus, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ang buhay, mga minamahal, napakaigsi. Napakaigsi ng buhay, mga minamahal. Monitor natin. Monitor. Napakahalaga, mga minamahal. Walang ibang pinakamahalaga sa buhay, may mahal kundi ang kaligtasan. Sabi ng ating pinag-aralan, may mahal ngayon. Kaya sa ating mga baguhan, may mahal, kung mayroon man, mga nanonood ngayon, may mahal, kailan pa ibibigay ang buhay? Ang bukas hindi natin hawak. Ang kamatayan, may mahal, hindi lang pang matanda yan. Ang kamatayan hindi lang para sa mga nasa ICU, may mga sakit, may mahal, hindi lang. Nakatakda sa taong mamatay na minsan, may mahal, pagkatapos ay paghuhukom, sabi ng Bible. Sa ating mga kababayan, may mahal, kami mananalangin, mga kapatid, sa inyo.
Sumunod kayo sa aking panalangin, mga inmahal. Sabi ng John 1:12, "Datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan." Mga inmahal, kinakailangan natin ma-born again. Mga inmahal, kung hindi ka ma-born again, mga kapatid, wala kang kaligtasan. Born again, ibig sabihin, iwanan mo, mga mahal, ang makalupang buhay. Kinakailangan ma-overcome, mga mahal, yung mga carnality. Mga mahal, kinakailangan spirituality, mga kapatid ko, ang buhay natin, spiritual. May espiritu ng Diyos, mga mahal. Hallelujah. Kaya sumunod lamang kayo sa aking panalangin, sabihin po ninyo, mga mahal, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, isa akong taong makasalanan, marami sa iyong harapan, ngunit ako'y nagsisisi, tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Isulat mo aking pangalan, O Diyos, sa aklat ng buhay, ganoon din aking mga mahal sa buhay, O Diyos. Ito ang aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpala namin Ama sa langit, O Diyos. Pagpalain mo po nawa, mahal na Panginoon, na lahat, O Diyos, ng mga nagsitanggap sa iyong dakilat marilig na pangalan. Mahal na Panginoon, gawin mo silang tunay mong anak, O Diyos. Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Lahat magsabing Amen, mga mahal. Mga mahal, tayo dumalangin sa ating mga pangangailangan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Kung nais niyo pong tumayo, mga mahal, lumuhod, mga kapatid, na sa inyo po yan. Praise God, hallelujah. At tayo po sama-sama, may mahal, dumulog sa ating mahal Panginoon sa ating mga pangangailangan. Dakilat mapagpala namin Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, mahal Panginoon, narito yung mga anak ko, Diyos, hallelujah. Mahal Panginoon, sa mga pangangailangan, O Diyos, na yung mga anak, mahal Panginoon. Dakilang Diyos, abutin mo po sila, mahal Panginoon, sa mga sandaling ito, amang banal sa kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. In the name of Jesus, O God, ano man ang kanilang kahilingan, ito man ay spiritual, mahal Panginoon, marital problem, Lord God, may karamdaman, mga problema, mahal Panginoon, lutasin mo, O Diyos, mahal Panginoon, Lord God. In the name of Jesus, Father God, we pray in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, may mahal. Hallelujah. Kaliwang kamay patong sa parte ng ating karamdaman, kung mayroon man, mga kapatid, ating sawayin, in the name of Jesus. Palayasin natin, in the name of Jesus, mga mahal. Hallelujah. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman sa mga anak ng Diyos. Cast out in the name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Problems be solved in Jesus' name. Hallelujah. Vices be gone in Jesus' name. Unbelief and doubt, poverty, problem, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid ko. Tayo po'y tatalon. Mga mahal, sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid, mula sa ating mga puso. 3 times, mga mahal. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid.